Pangalawa. Okay, pollo. Pangatlo. Oh, yes. Pang-apat. Oh, yes, Resma. Oh, sulitin dito. Okay. Pang-ilan na to? Pang-lima. Ito ang salita. Oh, yes, pondo. Maaari pumunta sa harapan. Pang-ilan na to? Pang-lima. Anin. Ito ang salita. Kaya mga tulong. Oh, yes, delatore. Delatore wala ka. Baba mo na lang ang sugat. At last, but not the least, ito naman ang magaling ng letra. Oh yes, Verde. Ay, De La Cruz. Pinapaupo niya pang ako. Kung kayo magpatibak kasi kulang yung upo. Makitibis. O, tingnan na po, pera. Ito madali. Kala niya akyat-akyat. Dalang-dalakan niya. Ay, Okay. So, meron tayong ilang uri ng ideolohiya. One, two, three, four, five, six, seven. Yung isa dyan ay ideolohiya mismo. So, meron lang tayo. Okay, isa-isahin natin ang mga gulong-gulong letra na inyong inayos. So, sabay ang pagbasa, muna ay liberalismo. Pangalawa, kapitalismo. Pangatlo, ideolohiya. Pang-apat, sosyalismo. Pang-lima, komunismo. Pang-anim, demokrasya. At pang-pito, konservatismo. Okay, so yan yung mga tinalakay natin ulat limang uri ng ideolohiya. Diba, pag sinabi natin ideolohiya, ito ay tumutukoy sa isang sistemang pangkaisipan na sinusunod ng bawat bansa. No? So, yun yung kanilang kaisipan na sinusunod. So, ang mga bansa, may kanya-kanya sila kaisipan o meron silang ideolohiya sinusunod. So, ngayon, dadako na tayo sa ating pinakang bansa. So, sabay-sabay natin basahin. Ready, go! Cold War! Again? Cold War! Okay, so Cold War. Pag narinig ninyo ang salitang Cold War, tanong ko ha, ano agad ang una ninyong naisip? Oh yes, Poyo. Malamig na digmaan. Okay, no? Literal, no, na malamig ang digmaan. So, tingnan natin kung tama ang iyong sinabi. Oh yes, Resma, sarili pagkakaunawa ha. Malamig na labanan. Okay, ano pa? Cold War. O, sabi nila kanina, malamig na digmaan. Malamig na labanan. Ano pa ang naisip pag narinig ang salita Cold War? Mainit eh, Cold War nga. Ano, nagbabatuhan ba ng yelo? Nasa loob ba sila ng freezer? Oh yes. Ano eh? Super power. Okay, nabanggit ang dalawang super power. Okay, pag sinabi muna natin Cold War, no? Okay, ito ay isang digmaan na walang direkta o pisikal na nangyaring sakitan. Alam mo, ganun pala, sir? No? Meron palang digmaan na
Ayan. Meron palang digmaan na pwedeng hindi sila nagsasakita, no? Walang nangyayaring nasusugatan, walang duguan, no? May ganun palang uri ng digmaan. Okay, so, ano ba? Wala TV. Sabat mo. Sa gitna, sir. Gitna. May papindutin mo sa may gitna. Gitna, pre. Gitna. Yan. Kaya ko yung baby na yan. Basta mag-focus tayo sa cold war. Okay, ano nga yung sinabi ko? Pag cold war, ano daw ibig sabihin nito? Okay, isang digmaan na hindi direktang nagkakasakitan. Okay, so, alamin natin, no, meron tayo iba't ibang uri ng cold war, no? Iba't ibang anyo ng cold war. So, isa-isahin natin. Okay. Sino ang gustong magbasa sa number 1? Oh yes, Alay. Ibigay mo sa akin ang unang uri ng cold war. Proximar ng mga aliado ng US at USSR. Okay. So, yung una ay proxy war. Pero bago pa man yan, no, meron tayong dalawang superpowers na naglalaban. Hindi naman natin ano ang cold war kung hindi nyo alam kung ano yung dalawang superpowers. So, meron akong inihanda dito. Diba may 4 picks, 1 word? Sa atin, 1 pick, 1 word na. Okay, so yung unang ipapakita ko, hulaan niyo siya kung saan siya nabibilang. No? Or kung ano yung tawag sa kanya. Okay, handa na ba? Anong sagot? Hi! Okay, ito ang una. Ang unang laro. Ano ito? Larawan. Oh yes, Flores. Ito ay isang US flag. Okay, ito ay ang matawag ng United States or Estados Unidos. Yes, very good. US flag. Pangalawa, ito naman ang larawan. Oh yes, Olipino. Okay, ito ay ang USSR flag daw. Okay, or tinatawag natin na Union of Soviet Socialist Republic. So ito yung flag. Okay, so yung nakikita ninyong dalawang watawat, no? Sila ang nagre-represent at tinatawag natin na super science. Super